Good morning, everyone. Good morning, Tutor Marky. How are you doing today? Hello, Tutor Z! Isang amazing na hapon po sa ating lahat. Tutor Z, good afternoon again. And also sa ating mga kabida agham na grade 8 learners. Okay lang po ako, Tutor Z. Kayo po, Tutor Z, kamusta po kayo? Well, alam mo na yung sinabi ko. Nagkamali yata ako. Good afternoon pala. Good morning yata yung sinabi ko. So, Tutor Marky, ano bang bago ngayon? Ay, ito po, Tutor Z, mamaya aabangan po ng ating mga kabida agham kung ano yung bago nating balita para sa kanila. So Wow. mamaya at the end of our session, malalaman nila kung ano ang kaabang-abang na mangyayari sa Woo! ating Itulay online session. Alright. Alright! So, ngayon, Tutor Z, alam mo ba, ngayon ay second quarter na. Ayan. Ayan. So, Second napakabilis ng quarter. panahon, Tutor Z, Oh, na second quarter na ulit. So, ngayon, syempre, hello sa ating mga grade 8 learners. And, syempre, Tutor Z, ang kaabang-abang na hapon ang ating ang ating session for this afternoon, Tutor Z. yes, Alright? Tutor Marky. So, excited na ako, Tutor Marky. It's our first day. And ikaw ang una nag-prepare ng ating kakainin ngayon. Alright. At tignan natin kung talagang malinamnam at punong-puno ng lasa ang ating ulam ngayong hapon sa ating Science 8 session. So, start na po tayo, Tutor Z. Ready na kaya ang ating mga learners? Siyempre, bago tayo Mhm. mag-start, meron tayong pa-shout out. So, of course, Tutor Alright. Z, we have 1 minute. Okay, the 1 minute starts now. Ayan, Alright. Ako Tutor ba, Z. Tutor Marky? Yes po. Yes, so we have Tutor Marky, Angela Maris Gregorio, Christopher Andrew Respicio. Good afternoon po. Francine De Leon Panalangin from Santa Lucia National High School, very, very active. Joe Marie Magay Nonsagon, Enrico Dalupan, Fulgencio Clarice from Santa Lucia then. Emmanuel Tarosa, very good. Present na naman si Emmanuel. Lyle Tan, from Sampaguita Pulong Buhangin National High School, and Samantha Galman Fajardo mula sa aking end, Tutor Marky. Ayan. So, siguro tuloy-tuloy niyo po, Tutor C, kasi pag nilipad ko po, Sige. mag-stop po yung Okay. timer. Rainiel Joseph de Okay lang Armas, po. good PM po watching from Santa Cruz National High School. Hello, Rainiel Joseph de Armas. Princess Rian Rehuso from FG Calderon, Miko Balilla, from Jasmine Cruz, grade 8, Osmeña, FG Calderon High School. Bago ito sa sa binasa ko. And Patricia Bautista for the meantime from FG Calderon High School. Alright, thank you very much, Tutor C, and thank you very much sa ating learners na matyaga at talaga namang tutok na tutok ngayong hapon sa ating online session. Of course, syempre, Tutor C, right after ng ating shoutout, meron po tayong share and like and follow lang ating Wow. online session. So ngayon, Mhm. bibigyan ko po kayo grade 8 learners ng 10 seconds para para i-share, Tutor Z, ang ating session ngayon. At syempre, hello din po sa mga teachers dyan na nagpapanood, syempre, or give them chance to their learners na manood sa ating online tutorial ngayong hapon. Alright, grade 8, mga bida agam, like po natin and i-share po ang ating online session ngayong afternoon. So, ready na po, Tutor Z? We have Yep. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Alright, thank you very much, grade 8 learners, sa inyong pakikisa sa ating like and share na activity or part of ating session ngayong afternoon, Tutor Z. Yes. I'm masaya ako, Tutor Marky, kasi alam mo, nagsimula ito last school year itong Itulay with second quarter din. So ito ay very fresh ngayon na episode. Alright, so hello lang po. Batiin ko lang po, Tutor, para time ko naman kay Kathy Peralta watching from Estrella Bella Luz Elementary School, San Mateo South District Division of Isabela. Hello po. I think si teacher po to, Tutor Z. Hello din po kay Mia Jeline Kubangbang from grade 8 Ingud Ramona Integrated School, Agadanan West District. We have Nicolay Monsayak. Hello there from Pulong Buhangin National High School. And hello din po, watching daw po from SDO Angeles, si Tutor John Nexel Daigri. Hello po Tutor there. John. Hello po. Galing ako dyan, Tutor John.
Ayan, si Tutor Jan po tawag sa kanya, ako Oo. Tutor Nexel. Alright, hello po kay Kath Lea Soriano, kay Jovelyn Saliesa, kay Timon Coronel. Ayan, so watching from Ramon National High School. And mabanggit ko nga lang po, Tutor, kasi nakapag-promise po ako, bago po tayo mag-live, ako po ay nasa nasa validation po na ako ng yes. So shout out lang din po sa aking mga ka-team Group 1 sa ating yes po natin dyan. Hello po. Mamaya babalik po ako Tama. after po ng ating Election online. yun, di ba? Ano po siya, Election ba yan? bina-validate po namin kung yung Validation. mga validation po ng mga CBL programs and activities po ng yes. Alright. Sinha Kadaba, pa-shout out daw Sinha Kadaba. Hello. Alright, Tutor Z, now welcome to our second quarter, week 1, and our topic for this afternoon, Tutor Z, is about earthquakes and faults tayo ngayon, Tutor Marky. Earthquakes and faults. So, ayan, talaga exciting. So, Tutor Z, tayo ay Earth and Space. So, Earth Science tayo ngayong second quarter. So, dahil po dyan... Bigla ako nalito, Tutor Marky. Ano po? Bigla ako nalito kasi nagre-recording nga tayo. Kala ko, first week ba ngayon? O nga pala, iba pala yung recording. Syempre. And of course, marami pong salamat sa ating kabida Agham. And of course, ito po ang ating alternative delivery source po. Ito po ang module na from the Central Office, Tutor. Sinang pamagat ay earthquakes and faults. So, at alam ko, ang pamilyar dito ang ating mga kabida Agham kasi ito yung ginagamit din po nila. Some of them po. Alright. So, let's move on po. And of course, Tutor Z, ang ating most essential learning competency. Yes, for our today's most essential learning competency, actually for this week, Sir Tutor Marky, explain daw natin how movements along faults generate earthquakes. So, maintindihan natin yung faults. I believe na-discuss rin last time, and paano nag-generate ng earthquake, Tutor Marky? Alright, so let's move on na po. Thank you very much, Tutor Z. So, of course, meron mong tayong mga reminders ngayon, Tutor Z, sa ating mga grade 8. So, umpisahan ko muna po. So, grade 8 learners, number 1, take the pre-test prepared at the beginning of the module or beginning of our session for this afternoon. The second was take time, of course, for reading and understanding the lesson. And of course, always follow the instructions carefully. And of course, kung meron kayo dyan clean sheet of paper, kung wala naman, just comment directly on our comment box para at least mababasa po namin ni Tutor Z yung mga sagot po ninyo. And of course, number 4, you may recall and connect the ideas sa mga previous topics nyo when you were in grade 7 or lower grades. Yes. Tama po. So, Tutor Z? Yes, para naman sa ating continuation, be honest, of course, class, it's not about getting the correct answers. It's about training of the mind yan. Kasi after ng schooling, syempre, di ba, totoong buhay, yung na-train nating mind ang importante, kahit makalimutan na natin topic. But for now, syempre, tandaan nyo lahat. Don't hesitate to ask. It's always better to ask and get the answer kaysa hindi tayo makatulog sa gabi dahil hindi natin alam yung sagot sa ating katanungan. Take the post-test, of course, kasi yan yung assessment part ng buong linggo ninyo. And you can check your answers in the activities, self-assessment, and post-test pagkatapos yung sagutan, syempre, Tutor Marky. Alright. And of course, siguro, another reminder, Tutor Z, share our online tutorial session. Kasi Tutor Z, may mga kaklase po ang ating mga online learners na hindi po nakakapanood kasi maybe may mga ginagawa po sila or mahina yung internet. So, syempre, para magkaroon po ng asynchronous na tutorial session ng yung mga kaklase or kaibigan, pwede po nilang i-share ang itong ating live ngayong hapon. So, alright. So, of course, syempre, after po nitong, shout out muna po ako, no? Hello po kay Enrico Tanubwad. Hello daw po, Tutor Z and Tutor Marky. You are mentor and mentee. So, for now, sabi po nga bago na po ang ating, pareso po kami ni Tutor Z na mentor. Alright. Yes. So, hello din po kay Tutor Marky. Arnie Rodablas, good afternoon po from SDO City of Malolos, Bulacan. Ayan. Malapit lang sa amin yan, Tutor Z. Magkatabi lang kami. And hello, of course, pa-shout out daw po
po, Myla May, kay Ma'am Myla. And I think happy birthday din po kay Ma'am Myla na talagang nanonood at sumusubaybay ngayong hapon. Hello po Ma'am Myla, happy birthday po. Ayan. So, hello din kay Stella Maris Lapus watching from Partida National High School. So, ngayon, grade 8, mag-start na po tayo. Of course, syempre, ang ating pre-test. Ready na po kayo? Ready ka na ba, Tutor Z? Yes, excited na Ayan, ako, Tutor Marky. ready na po. So, ready na po, Tutor Z. So, grade 8 learners, abang-abang na po tayo. Get a piece of paper or directly on your comment box. So, tignan natin kung talagang may idea na kayo sa ating topic ngayong hapon. So, let's begin. So, of course, in direction, read each question carefully and choose the letter of the correct answer. Use a separate sheet of paper for your answers or directly type your answer on our comment box. Alright, Tutor Z. So, umpisa na po ni Tutor Z, number 1. Alright, class, for the first question ng ating pre-test, no, Tutor Marky. What is a crack or break in the lithosphere that can shift and cause an earthquake? Ano daw tawag doon sa crack or break na yon? Is it A, epicenter, B, eruption, C, fault, or D, focus? Ang dali-dali, exciting. Yan. So, yeah. 5. Comment na. 4, 3, 2, 1. So, let's see ang ating comments back. Yes, sabi ni Karen Adelan, it's letter C. Yun. Sabi ni Francine, it's letter C. Tutor Z. Yung Yes, sabi ni Princess Abdul, ayan. Si Den. Princess Rayan, sabi niya, letter... Naku, hindi ko nahahabol Alright, talagang active na active po ang ating mga kabida. Abdul Rahman Bari, letter C. Enrico Tinapulad, Emmanuel Citarosa. Alright, J. Norby De Jesus, letter C. Si Princess, letter B. And si Rainier Gallo, sabi niya, this is focus. Okay, let's see. It is letter C. Ayan. It's bold. Yes. Yung bitak Tutor Marky. Yes po. Okay, for the question number 2. Okay, let's see. How will you describe the movement of the walls in a strike-slip fault? So, tingnan natin. Is it letter A, moving sideways? Letter B, pulling the side apart? Letter C, pushing the side together? Or letter D, pushing and pulling the sides? So, number 2 question na tayo, ha? Number 2 question na tayo, mga grade 8. So, pakilagyan din siguro natin ng number para malaman po namin ni Tutor C kung anong number ba yung sinasagutan po ninyo. Ayan. So, mga pabati, hello po kay Justin Oriel. Hello, kay Rainier Gallo, sabi nga letter C. Okay, ayan, mabilis. Ayan, kay Samantha Fajardo, letter C daw. Emmanuel Tarosa, letter C. Kay Daisy De La Cruz, letter C. So let's see kung ano ang sagot for our question number 2. So ang ating sagot ay it is letter A. Very good, Kayla Makapagal Casas, letter A ang nakalagay sa screen. Alright. So, okay lang yan kasi pre-test lang naman yan. Yes, yung mga hindi nakakuha ng correct answer. Okay, for our number 3 question, Tutor C. Yes. For our number 3 question, guys, what type of fault is illustrated in the picture? Yun, may isang umangat, may isang bumaba. Is it A, normal, B, reverse, C, strike slip, or D, transform? Ano kaya, Tutor Marky? Let's check. Number 3. Enrico Tinapulad, sabi niya dito, letter C, Tutor Marky. Princess Rian Rehuso, ganun din ang kanyang sagot. Rainier Gallo, letter A. Ayan, meron din si Andre Pasqua. Letter C ang sagot. Si Abdul. Hello, Abdul, letter C. Abdul, ang sagot niya. Okay, si Beverly Lumayan from Ramon. Hindi ko na ayan, letter A daw naman ang sagot niya from Ramon National High School. So, si let's Emmanuel, see. Letter C yata yung nakita ko, Emmanuel. Okay, let's see. Our correct answer for this question number 3 is it is letter A. It is normal. All right. So, siguro anyway, guessing pa lang naman to, Tutor Marky. Yeah. Okay lang po yan, grade 8. So, at pre-test pa lang naman din to. Okay, for number 4 question, siguro I think 5 questions of Tutor Z. Which of the following geologic features is an example of a reversed fault? So, is it letter A, Anatolian fault? Letter B, San Andreas fault? Letter C, Himalayas Mountain, or letter D is African rift zone. Yes. Ayan. So question number 4 na tayo, ha? Grade 8.
So, tingnan natin kung may nag-comment na ba sa ating chat box. Sige, chat lang ng chat. Share lang ng share para sa kinabukasan. Okay? So, nakita ko, Enrico Tinapulad, ang sagot po niya is letter D daw po. Okay. Jasmine D. Cruz, letter C with the question mark. Ayan. Si Antricia Valenzuela, letter A. Ayan, si Beverly, hindi ko na nahabol. Ayan, Beverly Lungayan, letter C from Ramon National High School. Veronica So, Belmonte Olivares, letter A. Ano kaya, Tutor Marky? Ayan, let's see. It is letter C. C. Naging The mountain. Himalayas Mountain. And of course, for our last question for our pretest, Tutor Z. Yes, for our number 5 question, guys. Earthquakes happen along a fault line. Which of the following is not true about fault? Okay. So A, it can be found on land. B, it is where fault cyclone starts. C, it can be found under the sea. Or D, it is a break in the Earth's crust. It's about the fault, guys. It's about the fault. It is not, ano daw dito ang hindi totoo? Grade 8, no? Tignan natin ano kung ba alin ang hindi? hindi totoo. Yung hindi totoo, guys, baka hanapin nyo yung tamang definition. Ayan. So, grade 8 pakalagyan po natin ng ng number para alam po. Ayan, no, may number 5 na tayo, Tutor Marky. Yes po. Anzekin Garcia Sakdalan, sabi niya letter B for his or her answer. Nasaan na? Nawala. Ayan. Ano may nakita ko dito? Andre Pascual, letter B daw po ang sagot niya. Si Abdul Bari, letter B daw ang sagot po niya. Andre Alphonse Pascual, letter... mabilis kasi Tutor Marky. Daming active Napaka-active ng ating grade 8 learners ngayong hapon. Kay Andre, letter B daw. Ayan. So, let's see, Tutor Z, kung ano yung correct answer. Alright, the correct answer for this question number 5 is letter B. So, it is where fault or cyclone starts. Ayan. Thank you very much, grade 8, sa inyong participation sa ating pretest. So, ngayon, mag-i-start na tayo sa ating discussion. Alright. So, thank you very much sa inyong pagsasagot. And of course, sa mga teachers din na nagsasagot dyan, hello po. Ayan, nakikisagot sa atin at nanonood. Totok na totok. So, okay, so let's see. Identify each the figure below, whether it represents strike, slip fault, normal fault, or reversed fault, based on the given descriptions below. Write your answer on a separate sheet of paper. So, ito daw, Tutor Z, may tatlo daw dito. Tutor Marky. Opo. So, we have those strike, slip fault, normal fault, or reversed fault. So, okay. So, ano kaya yung picture dito? Strike, slip fault ba siya? Siguro, Normal fault pakita or mo reverse? natin yung Tutor Marky, yung definition kanina, mabilisan. Okay, sige po. Ayan. Yes, okay. So, strike, slip fault, guys, rocks are sliding past each other horizontally. So, horizontally, ganyan, no? Normal fault, Tutor Marky, ano ibig sabihin nito? Ayan, kapag normal fault naman, yung dalawang bato or blocks of crust ay nagpo-pull apart, create space. Pull apart, naghihiwalay. Okay? Di sila bate. Kumbaga. Okay. Yung reverse fault, Tutor Z, paano po kaya yon? Ang sabi dito? Also known as a thrust fault. Pag sinabing thrust, ano yan tulak yan or atake yan Sliding one block of crust on top of another. So, may tumulak or nagtulakan at merong umibabaw. Yung strike, slip, fault, Tutor Marky, para mas simple, ganyan naman yan, Yung sliding past each other. Okay. Ayan. Alright. So siguro nakuha na yan ng ating mga konting na lang din. Konting repaso na lang po natin mamaya sa discussion. So let's see. Okay. Number 1, picture. Ano yan? Strike, slip fault ba siya? Normal fault ba siya? Or reverse fault? Ngayon siguro binigyan na kami nila Tutor Z tsaka Tutor Marky ng key. Yes. Ayan. So, ayan, Tutor Z, marami na nagsasagot. Hello, sabi ni Rain. Ayan, di ko na Rain, sabi niya, reverse fault. Ni Katleya, reverse fault din. Jasmine D. Cruz, normal fault naman sa kanya. Ano kaya to, Tutor Marky? Ayan, so, tignan natin, Tutor Z. It is reverse fault. Yes. Ayan. So, umilalim yung isa. Ayan, second picture. Ayan, number 2 na tayo. Ayan, marami nagsasagot. Nakakatawa, Tutor Z. Okay din yung manok na ito, hindi affected. Okay, number 2 na. Number 2.
Number two. 2. Okay, number 2 na tayo. Ayan, hello. Ayan, sabi ni Daisy, reverse din ulit. Ayan, si Enrico Tinapulad, sabi niya strike, Yes. slip, fault daw. Mm. Meron naman dito, Tutor Z, sabi niya normal fault, sabi ni Jay De Jesus. Number 1 pa itong nakita ko sa akin. Beverly Joyce Lungayan, normal fault daw. Francine De Leon Panalangin, strike, slip. Basta may number 2, yun po yung nakikita ko. Okay. Ayan. So what do you think? Reveal na po natin, Tutor Z. It is normal fault. Ayan. And for our last picture, siguro Tutor Z, ito nadidiscuss na rin natin ng paunti-unti. Yun lang din naman dito lang din naman iikot ang ating topic sa tatlo na to. Okay, kaya mamaya mabilisan na lang tayo. Alright, grade 8 number 3 na tayo. Ito ba is strike, slip, fault? Normal fault ba siya or reversed fault? So ano sa tingin nyo mga grade 8? Ayan, lagyan po natin ng number. Lagyan natin ng number, no? Para alam naming bagong sagot. Ayan, si Emmanuel Tarosa, sabi niya strike, slip, fault. Si Francine Panalangin, strike, slip, fault din. Ayan. So most of them answered. Sagon, strike, slip din na Tutor Marky. And let's see kung tama sila. Alright, tama. May idea na ako sa lesson natin. Ayan, may idea na. So, eto, Tutor C, Yes. Familiar ka ba dyan? Lagi ka pang nagaganto? Okay, grade 8, ganito nga kayo. Ayan, yung po nga pumipitik-pitik na yan. Okay. So, alam mo ba, Tutor C, kapag pumipitik-pitik tayo, di ba, syempre, nagkakaroon tayo ng friction. Ayan, kaya tumutunog. Okay. Yung pagdikit ng mga daliri natin, nagkikreate siya ng friction. So, therefore, yung friction na yun, nagkikreate siya ng energy, at yung energy na yun ay kinag-convert para maging sound waves. So, ang tawag po din yung snapping. So, alam mo ba, Tutor C, na yung pag-snap natin na yan is parang paggalaw ng lupa. Okay? So, ngayon, kapag nag-snap tayo ng finger grade 8, so, yung pressure nung sa pagitan ng nating ng dalawang daliri is parang yung pressure na nade-develop pag merong earthquake. At habang merong pressure na nade-develop sa dalawang blocks of rocks sa ilalim ng lupa is nagre-release din siya ng energy. Okay, gaya nung nakikita nyo dyan sa picture. So dahil nagre-release siya ng energy, ang nangyayari, Tutor Z, gumagalaw ang lupa. At alam mo ba, Tutor Z, syempre, na-experience natin itong lahat Okay, itong particular na pangyayari. At ang tawag po dyan ay earthquake. Tutor Z, ano po ulit yung earthquake? Yes, earthquake is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the Earth's lithosphere. So sa Tagalog, pagyanig sa ibabaw dahil sa pag-release ng energy sa ilalim. Yung lithosphere, guys, yun yung layer sa ibabaw ng earth at saka yung upper part ng mantle. Yun yung lithosphere. Ayan. At dahil nagkakaroon ng lindol, pag nagkakaroon ng shake, doon nagkakaroon, Tutor Z, ng fault. Yung fault. So yung fault, yung nagkakaroon, Tutor Z, or grade 8 nung pagkakahati nung dalawang lupa. So kapag nag-earthquake daw, Tutor Z, syempre, naghihiwala yung lupa, nagkakaroon ng linya. At yung linya na po na yun, grade 8, yun yung tinatawag nating fault. So yung fault na yun, Tutor Z, umahaba daw siya. Sabi dito, gumahaba na from centimeter to the thousands of kilometers long. Alright? Kumbaga, crack siya. Crack sa lupa. Ayan. So, Tutor Z, sabi po dito, banggitin ko lang, sabi ni Emmanuel Tarosa, an earthquake is what happens when two blocks of earth suddenly slip past one another. May pagganon pa si Emmanuel. Alright. Slip. Ayun yung pa-sideways. Po. So, sabi naman po dito ni Enrico at Tinapulad. So, trees are moving and houses is moving and road is cracking while car is braking. So, ayun siguro yung napansin niyo po kanina sa ating slide. So, dahil faults, Tutor Z, ang pinag-uusapan natin, meron tayong tatlong kinds or types ng faults. Gaya ng mga binanggit natin kanina. So, medyo mabilis na lang tong discussion po natin. So, grade 8, makinig. So, Tutor Z, ako na po sa una. So, ang una nating type ng fault is what we call the strike, slip fault. So,
Kung makikita nyo po grade 8 sa picture, ay sa ating monitor, sa inyong screen, nagkakaroon ng sliding. Okay? Slide, slide, slide. Okay? Yung rocks are sliding past one another. So, horizontally. But no vertical movement. Laging paano lang, Tutor C. Ayan, Yes. walang patayo. So Ayan. parang kumbaga kung akong estudyante dito, Tutor Marky, ang gagawin kong keyword dito yung slip, dumulas. Mhm. Ayan, oh. Parang ganito, tandaan nyo lang, grade 8 ang ganyan. Ayan ang tinatawag na strike, slip, fault. At alam niyo po ba, Tutor Z, na ang mga example nito ay yung San Andreas fault at saka Anatolian fault. Ayan. So, grade 8, meron tayong isang type ng fault, yung strike, slip, fault. Okay. For our second type of fault, Tutor Z. Yes. Para naman sa pangalawa nating uri ng faults, guys, we have the normal fault. These are two blocks of crust layer pulling apart. So nagkakalayo, Tutor Marky, extending the crust into a valley, thus creating a space. A normal fault has the upper side or having wall appears to have moved downward with respect to the foot wall. So ito naman, Tutor Marky and class, yung nagkakaroon ng additional layer yung earth. Kasi nga, pag naglayo yung, ito yung regular, di ba? Naglayo at nagkaroon ng dagdag. So parang nagkaroon ng dagdag na balat yung ating earth. So ang magiging keyword ko dito is, hindi keyword pala, idea, Tutor Marky. Pag normal fault, nagkakalayo at nadadagdagan. Ayan. Tsaka, Tutor C, kung makikita po natin, bumaba yung isa. Oh, yes. Okay, yes. dun sa picture, bumaba yung isa. At dito, ang example natin dito na normal fault is yung the Basin and Range Province in the North America and the East African Rift Zone. So, yun nga, yung mga example natin ng mga ng normal fault. So, meron tayong isa, kay strike slip fault. Pangalawa, grade 8, normal fault. Alright, so dito, pangatlo, yung reverse fault. Kung kanina sa normal fault, Tutor C pababa, ngayon, dito, yung isa naman ay umibabaw. Ayan, no? Umibabaw. Nakita nyo po, grade 8. So, ngayon, kapag ganyan, kapag reverse fault, diyan nagkakaroon ng formation ng mountain ranges, Tutor Z. So, example lang nga dito, yung Himalayas at Rocky Mountains. So, alam nyo ba, grade 8, lahat ng majority ng mga mountains sa atin, Mount Apo, kaya Mount Malisimbu or lahat ng mountain na alam niyo ito ay sanhi ng reversed fault. Na pag nagkaroon ng earthquake tapos umibabaw yung isa, yun yung reversed fault. Ayan. So, siguro alam na po ng ating grade 8 learners ang ating 3 types ng fault. Siguro nabanggit na rin kasi natin kanina ng paunti-unti. So, again, we have here the strike slip fault, normal fault, and reversed fault. Ayan. So, let's see. Now, konting activity lang tayo, Tutor C. Bago yan, di ba? Syempre nga kanina may umaangat, may bumababa. So, meron po tayo dalawang term na siguro kailangan nating malaman. So, yung hanging wall, yun yung pataas. O yung tinatawag ng head wall. Yung isa naman, yung kabilang side, foot wall kapag pababa. Yes. Ayan. Konting kaalaman. Dahil, ayan. Tama naman yung Tutor Marky. Para mag-expand naman na not limited to the box, di ba? Ayan. Siguro ito madali lang, Tutor C, para magkaroon tayo ng interaction sa ating mga student. So, ayan ha. Describe me. So, ngayon, sasabihin nyo lang po dito, yung color. Okay. Yung color, kung ano yung dinidescribe nito, ito ba ay kulay green or green siya, lagay nyo lang yung kulay green or faults are pulling the sides apart. Letter red. Color red or right, type mo lang yan red or faults are compressional, pushing the sides together, or violet kapag faults have wall that move sideways, not up or down. Yes. Kumbaga, so, kulay instead lang. ABC, colors naman, Okay, Tutor Marky. colors tayo. Para maiba naman, Tutor Z. Ayan, hello po kay Trisha Kate. Hello po kay Jerry May Bisera. Ayan. So, Irish Nicole, good afternoon po, watching from Ramon National High School. Irish Nicole, hello. Ayan. Sir, may nagsagot na. Sabi ni Stella Lapus, it is red. Yes, sabi Stella Maris Lapus, very active to. Ayan, Beverlyn, violet. Yeah, Florilyn Franco Zavala, red.
Pag colors, iba-iba ang sagot nila, Tutor Marky. Ayan. So, ayan, let's reveal now, Tutor Z. Ayan. So, the answer is, it's violet. Violet. Ayan. Right. Tama yung Puso, mga puso. naka-violet ba dyan ka? Ayan, si Berverdine kanina. Sideways. Okay. So, second picture. Okay, ito. Mhm. Oh, ayan oh. Ayan siya oh. Ayan oh. Oh, letter B na tayo ha. Grade 8. Letter B. Ayan oh. Nag-slide. Okay. So, let's see. Letter B na tayo, grade 8. So, hintayin na. Ayan. Sabi ni Enrico, it's green. Emmanuel Tarosa, it's green. Okay. Sabi ni Rain, green. Sabi ni Stella, red. Daisy Santos de la Cruz, hello po, sabi niya. Hello, hello Daisy. Ayan, si Laika, nagbalik na si Laika. Ayan, nakita ko na si Laika with the green heart. Green. Okay. So, most of them answered, Sir Tutor Z, green. So, let's see. Tingnan nga natin. Okay. Correct. Okay. And of course, ang ating last picture. Okay. Yan. So, letter C na tayo. Letter C. Ayan pala, baliktad ako. Letter C. Okay, letter C na tayo. Okay, Enrico, it's red. Ayan. Nadine Manabat, green po. Ayan. So, it's red daw. Okay, let's see. Alright, very good. Ayan. So, let's move on. Siguro hindi ako nakapag-bawas tutor dito kasi ito din yung ginamit ko. Kaya medyo binibilisan ko siya. Ayan. Ito, huling. You mean original. Okay. This is the original. Alright. So, pasensya na po, Tutor C. Okay, hindi ko rin na-anticipate. Okay. Ganito ka-active ang ating mga student. Okay, for our last activity, okay, dito. Meron tayo, Tutor Z, dito na, na 6 na city. City A, City B, City C, D, E, and F. Pero syempre, Tutor Z, may legend tayo sa baba kung nakikita natin dyan. Okay, sabi, Tutor Z, straight line, yun yung normal fault. Tapos, yung tatlong line, ibig sabihin medyo, long broken lines. Long broken line, ito yung reverse. Tapos yung mga long dots, line, yung line na, that's pa. Okay, transform. Okay. Transform. So, ang tanong daw dito, okay, number 1, okay, ano daw city, which cities are along the normal fault? I see. Okay. Madali lang to, guys. Madali lang yan, no? Ayun na yung legend, no? Legend. Hindi naman tinanggal ni Tutor Marky yung legend. Oo. Ayan, madali na. Ayan, sabi ni Enrico, city, A and E. Alright. Ayan, Enrico. Andre Alphonse, A, B, and letter E. Andre Alphonse Pasqua. Mia Jeline Badyudan, City, A, and E. Tutor Marky, sabi niya. Okay, let's see. Okay, number 1 is, it's letter A, B, and E. Yes. Ayan, no? Ipaliwanag lang natin, Tutor Marky, na pag sinabing along, ibig sabihin, basta nandoon sa area na yun na nakapatong. Yung letter B kasi, napatungan din niya halos eh. Opo. Nakita nyo din po, grade 8 may line din siya. So ngayon, kung alam na po natin, Tutor, kasi yung mga cities na merong normal fault, number 2 question, grade 8, alin naman daw yung pinaka-safe or the safest place para magpatayo tayo ng bahay? So, saan ka ba? Sa Camellia ka ba? Sa nag-promote. Okay. City A ba? Sa City B ba? C, D, E, or F? Okay, number 2 na tayo. Alin? Saan kayong city magpapagawa ng bahay or magpapatayo ng bahay? Backread nga ako, Tutor Marky. Catlea Soriano, sa D daw siya magpapatayo. Ayan. Sabi din ni Catlea, letter D. Ni Rain, letter D daw. Okay. Anzekin, letter D rin. Anzekin. Francine sa D. Alright, so let's see. Okay, it's letter
D. Ayan. Ayan. Very good. So, ayan. O, tuloy-tuloy tayo, Tutor Z. Yeah. Ayan. Okay. So, ito, madali na lang to, Kaya Tutor pa, Z. kaya pa. Kaya pa. Okay. So, ano naman yung mga natutunan natin? So, medyo fill in the blanks, Tutor Z. Okay, let's Yes. see ha. Grade 8. So, dito tayo. Ano yung natutunan nyo sa hapon na to? Okay. For number 1, Tutor Z. Yes. Okay. So number 1, ano ito, class, grade 8? Blank folds, so isang uri ng fold, form when the hanging wall drops down. O hanging wall, bumaba, Tutor Marky. Okay, anong klaseng fold ito, guys? Tatlo lang na may pagpipilian, Tutor Marky, no? Okay. Tatlo lang yun ha, grade 8. Ano kaya yun? Okay, sabi ni Enrico, ayan may nagsagot na, Tutor C. Thank you very much. Okay, number 1, sabi ni Enrico, it's normal. Yes, Sabi si ni Stella Stel, Maristapos din, normal. ayan. So let's see, Tutor C. Okay, very good. Ayan, pare-parehas na sila. So ibig sabihin na talagang naintindihan po Yes. nila yung topic natin ngayong hapon. Very good, Okay. Tutor Marky and class. Effective, Okay. effective yung topic. Effective. Okay, for number 2, ano daw yung fault? It is a fault form when the hanging wall drops up. Okay, yung umakyat. tumaas naman. Tumaas. Number 2 na tayo. Okay, tumaas. So ito yung nagtulakan, umangat yung isa. At ang example natin yung mga mountains, yung binanggit ko kanina. Yes. Ayan. Let's see. Nag-aabang tayo, di ba? Yes, Parang number 1 pa kasi nakikita ko dito, Tutor Marky eh. Hello po kay Ma'am Melinda Espino Manyo. Ayan, sabi niya, very good Lucians. Familiar yun Familiar sa akin. Ayan, may mga nagsagot na Tutor Z. Meron na po ba? Meron. Francine De Leon, panalangin, reverse fault daw yung sa kanya. Ganon din si Beverly Joyce Lungayan. Sa'yo, Tutor Marky, sa end mo. Ayan, sabi dito ni Emmanuel Tarosa, i-reverse. Ni Andre Pascua, reverse. Caslea, it's reverse fault. And the rest of the team. Okay. So most of them answered reversed fault. So let's see. Yeah. All right, very good. Very good ang ating mga kabida agham. And for our question number 3, ayan. Okay, ako na po ito, Tutor Z. So yes. It is the faults have walls that move sideways, not up or down. Yes. Okay. Ano so to? sana i-insert ko lang to, Tutor Marky, no, guys, na even though tatlo lang ang pagpipilian, answer it based on your understanding. Hindi yung dahil nakuha na yung dalawa, yung isa na lang natitira. Siyempre, dapat mas mahalaga yung talagang naintindihan natin, class. Oo nga, tama po yun. And sabi po ni Francine, panalangin, strike slip fault. Ni Stella, strike slip fault. Ayan. Ni Lorenzo, slide slip. Yun naman yung kanya. Okay, ni Enrico, strike slip. Ramir Prohio Irangan, strike slip fault. Ayan. So let's reveal now the answer for our third question. All right, very good. And very good, grade 8. Okay, so still we still have two questions here. Abot pa ba tayo? Kaya pa. 2 na lang, di ba? Tapos assessment. Yes po. Alright, kaya pa yan. Okay. Tutor Z, number 4. Yes, number 4 naman. Blank is the shaking of the surface of the earth resulting from the sudden release of energy in the lithosphere. Madali lang yan kasi the clue is shaking of the surface of the earth, syempre. Tutor Marky? Shake it. Let's see, shake it. Ayan, nakakasayo na pa ngayon, Tutor Z, ha? Shake it. Move it. Ayan, may nagsagot na. Si Stella Maris Lapu, sabi niya earthquake. Ayan. Emmanuel Beverly, Tarusa, earthquake din. Ayan. Andre Anfols, Pasqua. Sige, Tutor Marky, habang Okay, let's see. Now, let's reveal now the answer. It is earthquake. And for our last, ayan, it is thin zones of crushed blocks. Ayun na, crushed blocks of rocks. These are often in centimeters to thousands of kilometers long. Yes. Okay, ano naman may nag-share kanina yan sa comments, yung crushed blocks of rocks. Number 5. So, wala pa ako dito, Tutor Marky. Number 4 pa itong namilitaw sa akin. Sa akin din po. Ayun, meron isa, si Francine Panalangin, fault. Yes.
Paul Sabi Vincent ni- Macalalad, fault din. Ayan. Ayan, madami na. Puro ano na siya. Fault. Okay, let's reveal now, Tutor Z. Alright, very good. Grade 8, it's Very fault. good. Okay, and of course, assessment na tayo. Isang mabilis na assessment. Hmm? Okay. Kaya pa ba, Tutor Z? Kaya pa, Tutor Marky, mga 2 to Okay. 3 minutes. Okay. So, ito na. Okay, number 1. So, it is the stress along the outer layer of the earth causes the buildup of energy. What prevent the rocks from releasing this energy? Is it Right. A, bending of rocks? Letter B, vibration of the rocks? Letter C, friction between rocks? Or letter D, energy released by rocks? Stress Okay. along the outer layer of the earth causes the buildup of energy. What prevents the rocks from releasing this energy? What prevent the rocks? From really. Ayan, may nagsagot. Stella Maris Lapus, it's letter C, sir. Friction Okay. between rocks. Okay. Okay, let's see. Let's reveal. It is letter C, the friction between rocks. So yun ang letter C, pumipigil. Yes, for number 2 assessment natin, guys. What do earthquakes occur Why do earthquakes occur frequently in Japan, Indonesia, and the Philippines? A, they are surrounded by seas. B, they are located near the equator. C, they are considered archipelagic countries. Or D, they are found within the Pacific Ring of Fire. Ayan. Stella Maris Lapus, letter D, ang sagot niya. Like Okay. pagdanganan din, letter D. Patrick J, number 2 na tayo, no? Letter D rin kay Patrick J. So, let's see, Tutor Z, it is... Alright, very good. Ayan. Yes. Ibig sabihin, effective ang ating lesson ngayong hapon. Insert Okay. lang natin, Tutor Marky, yung Pacific po. Ring of Fire. Kaya Ring of Fire kasi yun ay linya kung saan may mga volcano, and ang cause din ng mga volcanong yun ay yung earthquake nga along the faults. 'Di ba? Yung nilalabasan ng puwersa kasama na yung lava ba yun or magma. Kaya tinawag Okay. siyang Pacific Ring of Fire. Okay, for number 3 question, what type of fault formed the Rocky Mountains? Ayan, Rocky Mountains is the word. Okay, letter A, normal. Letter B, reverse. Letter C, strike, slip. Or letter D, transform. Yes. Okay, Pangalan let's yung see. Rocky Mountains, no, Tutor Marky? Kasi capital eh. Opo, Rocky. Mag-ano nga ako ng Google dito habang naghihintay. Pinsan ni Apo. Joke. Joke lang po. Okay, number 3, let's see. Ayan, sabi ni Kathleya Soriano, letter B. Okay, Stella Maris Lapus, letter B. Okay, Rain Odd Pair, letter D. Ayan, let's reveal. And also Samantha. Okay, let's see. Okay, it's letter B. Okay, for Yes. our number 4 question. Okay, Tutor C. Yes. Number 4, what happens to the rocks in a fault slip? Ano daw mangyayari sa mga bato kapag fault slip ang nabuo ng earthquake? A, they stick together. B, they slide past each other. C, there is no movement at all. Or letter D, they suddenly slip and generate earthquake. What Okay, could number be the 4. answer, Tutor Marky? Number 4. Yes. While we are waiting, Tutor Marky, insert ko lang para hindi sila malito. Yung Rocky Mountains kanina, hindi tayo masyadong familiar because it is actually in Canada. Yes. The range offers the map. Yun. Kaya nakita ko kasi capital letters eh. Siguro pangalan yun. Oh. Alright, number 4 na tayo, Tutor Marky. So, ang sabi ni Rain Odd Pair, it's letter D. Kimberly Maningas, letter D. Okay. Emmanuel Tarosa, letter D. Laika Pagdanganan, letter D. Francine Panalangin, letter D. As well as Anne Valenzuela and Beverly Lungayan. Okay, let's see. Maria Let's Nimpa reveal. Natividad. Alright, letter D. Ayan, very Alright. good. And for our last question, for our assessment, what is referred to as a fracture between two blocks of rocks? Fracture. Between two Fracture blocks yung, of yes. rocks. Fracture, sugat yun, guys, or putol. Okay, is it letter A, earthquake, letter B, fault, letter C, stress, or letter D, volcano? Very easy. Easy. Pag Sabi ni Tutor Z kanina, sugat. Yes, sugat. Kasi pag buto, putol.
Yes. Okay, ayan, no? Hello, hello, hello. Ayan, ayan, ayan. So, ayan, sabi ni, nag-comment si Paul Makalalad. Ano yun? Letter B ang sagot niya. Ayan, ni Cyrus Reyes, letter B. Emmanuel Tarosa, letter B. Kimberly Maningas, letter B. As well as Francine Panalangin. So, Stella the Marie correct Slapi. answer is Letter B, of ayan. course. Thank you very much. Congratulations sa inyo grade 8 learners. And of Galing-galing. course, for our grade 8, ito na yung kinaaabang po natin, grade 8 na announcement namin ni Tutor C. Yes. Okay, ayan na. Ayan kami. Pero bago ang lahat, syempre, i-recognize mo naman namin ni Tutor C. Hindi namin nakapag-recognize yung nakaraan. Of course, syempre, nakamemo to. Salamat po sa lahat ng mga schools, sa lahat ng 137 schools na sumusuporta sa ating Itulay online session. So, hello po sa mga, kwento nyo po sa inyong mga pinsan sa ibang lugar, sa ibang probinsya, kung may kakilala po kayo kamag-anak na manood ng ating Itulay session, especially sa ating yung science tutorial online session. Grade 7, 8, 9, and 10. Yes, national memo po ito at nandito po ang pangalan ng yung school because of very active participation. Alright. So, dahil dyan, Tutor C, ito na. Okay. Ang ating mahusay schools of the first quarter. Wow. Ayan. Siyempre, siguro dadami Tutor C, kapag as long as na nagmo-move tayo session by session. Congratulations sa Santa Lucia National High School, Partida National High School, and Ramon National High School. Mahusay schools of the first quarter. And of course, syempre sa ating mahusay duties of the first quarter. Ayan, syempre madadagdagan. Comment lang kayo ng comment, share lang kayo ng share. Congratulations to Emmanuel Tarosa. Like a G Pagdanganan and Francine Pangilinan. Dahil very active kayo, memorize na namin ang pangalan ninyo. Ayan. Siguro PPM nila tayo Tutor C or para i-send po natin ang kanilang certificate. And of course, ito na, Tutor C. Nakikita mo ba yan? Familiar ka ba? So, alam mo ba, grade 8 Tutor C, do the honors. Ayan. Ikaw na kasi ikaw muna eh. Alright. Ang Itulay online session po ay nasa TV na, grade 8 learners. Yes. Okay, nasa TV na tayo. So, syempre ako po, Tutor C, ang unang sasabak sa episode 1 ng ating quarter 2 at yan po ay mapapanood sa IBC 13 and also sa Signal TV, tuwing Tuesday. Wow. So, 12:55 p.m. to 1:35 p.m. At na-approve na po ang ating episode kahapon. Ayan. Ayan. Ako kaya. And, magkita-kita po tayo dyan. Okay. At bukas yan, Tutor C. Ayan, bukas po yan. Yes. Supposedly ako yung second episode po pero wala pa akong balita tungkol sa approval. Pero wag niyo kayo babasya, ang init-init ng ano ko. Ayan, marami na nagtitingin sa atin. Tutor Marky. And of course, ang ating ang ating topic for the next week, for quarter to week 2, it will be presented, of course, syempre, ng ating one and only Tutor C. Ang topic niya ay Earthquakes, Epicenter, and Magnitude. And I would like to thank Tutor Marky sa recording dahil doon ay prepared na ako para sa next week. All right. And of course, Tutor C, and for ito, at dito na magtatapos ang ating Aga-Amazing na episode ngayong hapon. So, of course, thank you very much sa ating mga kabida agham na matiyagan nanonood sa atin. And of course, ang ating for comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Up next po si Tutor Kevin from SDO Calamba City and Tutor Vandong from SDO Malabon. Once again, Tutor Marky, yes. Pasok ko lang. Okay po. Tuloy pa rin po ang Itulay online natin. Nadagdagan nga lang ng Itulay TV.